tayo sa presensya ng Diyos. Napakasarap na damhin ang kanyang banal na presensya. Dakilang Diyos, salamat muli Panginoon sa umagang ito, bagamat maambo ng panahon. Hindi po ito naging dahilan sa mga anak mo na hindi dumako sa tahanan mong ito para ikaw ay papurihan, para ikaw ay sambahin. Salamat po sa bawat pagkakataon na meron kami. Salamat, ito'y isang pagpapala sa bawat isa po sa amin. Na nagagawa po namin yung bagay na nais mo na gawin po namin para po sa inyo. Sapagkat ito yung bagay na nakalulugod sa inyo, kaya marapatin mo Panginoon na magawa po namin ito ayon o Diyos sa kakayahan na ibinibigay din po ninyo. At maging sa aming pakikinig ng mensahe mo, Panginoon, patuloy kayong mangusap sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, Panginoon, magmanifest ang iyong kapangyarihan. Huwag mong biguin ang mga anak mo sa kanilang hangarin at layunin na kaya po nais na pumarito sapagkat alam po nila na meron kayong sasabihin sa bawat isa po sa amin. Maging pagpapala po ito sa lahat po ng makakarinig, Panginoon. At bigyan mo rin kami ng kakayahang umunawa sa lahat po ng iyong sasabihin. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa sandaling ito. Alisin mo anumang alalahanin sa aming mga isipan. Bumabagabag sa aming mga puso. Bigyan mo kami ng sandaling ito ng kapayapaan sa presensya mo. At hayaan mong maranasan po namin yung katahimikang nanggagaling sa puso po ninyo. Pagpalain mong bawat isa. Salamat po Panginoon, pagpalain mong mga salita mo. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito po amin samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So tayo po muli ay mag-aral ng salita ng atin pong Panginoon. Kung meron pong hindi tayo gusto sa buhay na ito, alam ko, yung pong mapahiya. Wala hong may gusto na siya'y napapahiya. Amen po ba? Masakit po ang mapahiya, masakit din po yung ipinahihiya. At lalong mas masakit kung ikaw na ang ikinahihiya. Kahit hindi po natin ito gusto, posible po na ito ay mangyari sa atin. Amen po ba? Depende sa ginagawa po natin at kung ano yung klase ng pamumuhay po natin. Pero ngayon pong umaga ang pag-usapan po natin mga kapatid, ay yung pong bagay na hindi naman dapat ikahiya, pero siya nating ikinahihiya. At dun sa mga bagay na nakahihiya, parang iyon ang ayaw nating ikahiya. Sino po ba dapat ang mahiya? Tayo ba? Sila ba? Ako ba? O kayo? Sino ang dapat mahiya? Alin po bang nakakahiya at hindi nakakahiya? So ngayon pong umaga, ang atin pong pag-uusapan, pinamagatan ko pong, sino ang nakakahiya? Yeah. Sino ang nakakahiya? Title po na patanong para po mabigyan po natin ito ng sagot. Sino nga po ba ang dapat mahiya at sino naman yung hindi dapat mahiya? Una po mga kapatid, ito. Okay? Ito yung hindi po natin dapat ikahiya. Ano yun? Huwag mong ikahiya ang magpatotoo. Huwag mong ikahiya ang magpatotoo. So 2 Timothy 1:6 and 8, dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos. Lahat po tayo, mga kapatid, ramdam nyo man o hindi, bilang mga nakakilala at iniligtas ng Diyos, meron po tayong task na dapat pong gawin. At sinasabi rito, maging masigasig po tayo na ito ay tuparin. Dahil tungkulin daw po itong tinanggap natin sa atin pong Diyos. Verse 7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwangan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Verse 8, kaya huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo. Yan.
tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. So, ang sinasabi rito sa atin, mga kapatid, ni Paul, ay huwag daw po nating ikahiya ang magpatotoo sa atin pong Diyos. Ito yung sinasabi niya kay Timoteo. Timothy, pagdating sa pagpapatotoo para sa ating Diyos, huwag mo itong ikahiya. And the same message na ibinibigay po niya kay Timothy, likewise, ay ganun din po ang ipinaabot niya po sa atin bilang mga tinawag nga na Diyos. Ito yung tungkulin na sinasabi ko sa inyo. Kailangan po nating gawin na ipatutuo ang ating Panginoon sa bagay na ginawa niya sa buhay po natin. Kaya wala po tayong maipapatutuo kung wala nga po tayong naging karanasan kay Kristo. Pero kung meron po tayong naranasan sa ating Panginoon, therefore meron tayong patutuo. So yun po yung hinahanap po ni Pablo na dapat daw nating gawin. Ang nakakahiya po dito, mga kapatid, yung hindi po tayo kumibo. And because of that, hindi po napapapurihan ang Diyos. Alam nyo, lumalawak daw po ang gawain ng masasama dahil meron pong mabubuti na hindi nagsasalita. Kung alam po natin sa sarili natin na yung sasabihin naman po natin ay tama, huwag po natin pong pigilin ito na sabihin. Kaya ho natin ito pinipigil sapagkat meron tayong kinatatakutan na bunga nung atin pong sasabihin. Lagi po tayong takot doon sa consequence. What if? What if kung sabihin ko ito, mapahiya ako? What if? Pinangungunahan po nating lahat. Yung pwedeng mangyari at ang totoo nito, ang kinatatakutan natin ay yung pwedeng mangyari sa sarili natin, hindi ho doon sa bagay na gagawin po natin dahil iyon ang inuutos sa atin. Nahihiya po ang marami. And because of that, napakaraming magagandang bagay sana ang pwedeng mangyari. But because of what? Yung pong kahihiyan na iniisip natin sa ating sarili, hindi tuloy natin magawa yung dapat nating gawin. Alam nyo, yung magpuri lang sa Diyos, privilege yan. Privilege ang magpuri sa Diyos. Privilege yung sa presensya ng Diyos, masaya ka, na niluluwalhati mo siya. Doon po sa sinabi na sa kinanta natin, yun daw po ang ating pagtugon sa kadakilaan niya, yung tayo ay sumamba. And that is privilege. Pero tingnan nyo, mga kapatid, bakit po pigil ang marami sa atin? Alam nyo dahilan? Nahihiya. Nahihiya doon sa bagay na gagawin mo na pwedeng makita ng iba, and supposedly wala kang dapat ikahiya sapagkat yung ginagawa mo ay pagluwalhati sa Kanya. Naging mabuti ba ang Diyos sa'yo? May dahilan para papurihan siya. May dahilan para pasalamatan siya. At yun po yung expression mo ng pasasalamat dahil siya'y naging mabuti. Pero kung maging iyong kabutihan ng Diyos ay hindi mo ma-express sa sarili mo dahil nahihiya ka sa sasabihin ng tao, shame on us. Dahil hindi po tayo naparito because of them. Naparito tayo because of Him who died for us. Amen? Siya yung namatay para sa iyo. Siya yung tanging higit na nagmamahal, higit sa pagmamahal ng kahit na sino. At kung meron deserving sa gagawin mo, siya yun. Ano ay kakahiya mo? Amen po ba, mga kapatid? Ito po ang masakit. Because of that. Tingnan niyo sabi, ang sino mang pumilala sa akin sa harapan ng mga taong ito, kikilalan ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Ito po ang nakakahiya.
Dahil lamang mga kapatid, nahiya po tayo na sabihin sa tao. Okay? Nahiya tayo sa sasabihin din nila sa iyo dahil ipinapatutuo mo si Kristo. Darating palang araw, mismong si Kristo na ang magkakahiya sa iyo. Bakit ginawa ni Kristo na ikahiya ka? Dahil hindi mo siya kayang tayuan. Alam niyo po ba mga kapatid, kung lahat po tayo brave enough na talagang i-witness ang ating Panginoon, napakarami na po sanang tao ang naligtas at nalayo sa kapahamakan. Pero sino sa atin dito ang malakas ang loob? Tingnan niyo ngayon, dalawa, may bago. May isang LB na naglakas ng loob na imbitahan yung dalawa. Hindi ko alam kung gano'n niya ito kakilala. Pero pwede ho siyang pahindian. Pwede siyang tanggihan na magkokos ito sa kanya na mapahiya at sa susunod hindi na kita imbitahan. Bakit? Dahil minsan akong napahiya sa iyo. Nawala na po ng chance yung pong taong ito na maligtas pa dahil meron pong isa na pinanghinaan na ng loob. Try to imagine mga kapatid. Huwag sanang dumating sa atin na mismong ang ating Panginoon ang nagkakahiya sa atin dahil hindi natin natayuan yung ginawa ni Kristo sa buhay natin dahil nahiya tayo sa pwedeng sabihin ng kahit na sino. So huwag mo ikahiya ang magpatuto kay Kristo. Pangalawa, huwag mong ikahiya kung nagdusa ka ng dahil kay Kristo. Tingnan natin. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito. At yan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunman, hindi ko ikinahihiya ang nangyaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Hindi ko ikinahihiya ang nangyaring ito sa akin. Dahil ito po ay bunga lang ng pagpapahayag ko ng mabuting balita. Iyon ang sinasabi ni Paul. Hindi po niya inintindi kung ano po yung nangyari sa kanya. Neither hindi po niya iniintindi kung ano pa ang pwedeng mangyari sa kanya. Even it costs his own life. Ang sabi niya rito, ang mahalaga sa akin ay yung pagkakilala ko kung sino si Kristo sa buhay ko. Dahil alam niya sa sarili niya na may ginawa si Kristo sa buhay niya. At ang tanging paraan lang niya, ito ay gumanti sa paraan na alam din niya. At ang sabi niya rito, ito mga kapatid, kung ako man ay nagdurusa ngayon, okay lang. Dahil unang si Kristong nagdusa para. Iyon ang mahalagang tingnan mo. Lord, kung nagsasuffer man ako, doing your will, kung eto't nagsasuffer ako, nahihirapan ako, nag-struggle ako, may mga pag-uusik na nangyayari sa buhay ko, so be it. Sapagkat malinaw sa akin dito, yung pong pinagtitiwalaan ko, sabi ni Pablo, ay kaya niyang ingatan. Ang lahat ng pwede kong ipagtiwala, maging ang buhay kong ito. At kung mamamatay ako sa parang ito, so be it. Bakit? Hanggang doon na lang yung ipinagagawa ng Diyos sa akin. Pero sabi niya, kilala ko kung sino pinagtiwalaan ko. At hindi niya hayaan na hindi ma-accomplish yung purpose na ito bago niya kunin yung buhay ko. Pero may kalakip na pag-uusap. So mga kapatid, kahit po pagdurusa, hindi po niya ikinahiya. Ano sabi rito sa 1 Peter 4:16? Huwag ikahiya ninuman kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano, bagkus magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Meron ka bang dapat ipagpasalamat sa Diyos kung nagdurusa ka? Naaapi ka? Naalipusta ka? Meron ba? Sabi niya rito, ipagpasalamat niyo sa Diyos sapagkat taglay niyo ang taguring ito. Ano yung taglay mo sa sarili mo? Na may naging bahagi ka sa ipinagawa niya sa iyo. Karangalan po mga kapatid ang magdusa dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Karangalan yun. Marami po ang nagdudusa for nothing. Nagdudusa po tayo, minsan result yan ng ano? Ng wrong living.
Dahil may mga mali tayo sa buhay. Yun po yung bunga ng ating mga pagkakamali at nagdurusa tayo. Natatanggap natin yung mga klase ng pagdurusa na yon, pero pagdurusa, pagdating sa ating Panginoon, parang nag-struggle tayo. No. Bahagi po ito, mga kapatid ko. And you should be proud sa sarili mo kung sakali man sa sandaling ito ay may pinagdadaanan ka. At kaya mo pinagdadaanan ito sapagkat gusto mo na maging pleasing sa harapan ng Panginoon dahil gusto mong masunod ang kalooban niya. Okay lang yun. Okay lang yun. Sapagkat sabi rito, yun ang pagpasalamat mo dahil may taguri sa buhay mo. Tatak na ikaw ay naging bahagi sa pagdurusa ni Kristo. Diba sabi niya, sino man ekang nais na sumunod sa akin, diba, ay kailangan makaranas din ng mga pag-uusig. Tanda na kayo'y tagasunod ko. Dahil kung ano dinanas ko, dapat din ninyong danasin. Kaya hindi po tayo dapat mabigla o masurprise kung sakali man na meron tayong pinagdadaanan dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen po? Hindi dapat ikahiya kung ikaw man ay nagdurusa. Ano sabi po sa Roma chapter 1 verse 16? Hindi ko ikinahihiya. Alin? Ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Mag-isip po kayo mga kapatid. Dahil po sa salita ng Diyos na tinanggap ninyo, na ngayon po ay ibinabahagi po ninyo at pinapatutuo sa marami at naligtas ang mga taong ito dahil naging matapang po tayo at wala ho tayong ikinahiya, ito ho daw ang ipagmalaki niyo. Ito ipagmalaki niyo. Sipin mo nang dahil sa iyo, naging matapang ka, dahil sa sinasabing ito, hindi ko kinahiyang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng maraming tao. Mag-isip ka kung daming tao ang naligtas sa pamamagitan ng buhay mo. Sa kabila ng napakarami mong dinanas, bago mawin yung mga taong ito. Sabi rito, you should be proud. Hindi mo yun dapat ikahiya. Yun ang ipagmalaki mo halos sa Panginoon. Ngayon sasabihin ninyo, hindi ko kaya dahil mahina kayo. Okay? Hindi ko kaya, Pastor, dahil mahina po ako. Baka hindi ko po kayanin yung mga pag-uusig, pangungutya, yung masasakit na salita na maririnig ko na sasabihin ng mga taong ito. Makalimutan ko na ako isang Kristiyano. Dahil hindi ko kinaya. Kaya hindi ko magawa, Pastor. Mahina ako. Kapatid, may sagutan Diyos dyan. Eto. Ganito po ang sagot niya. Pakibasa nga po. Sige po, sige po. Kaya't buong galak, nakita niyo po mga kapatid? Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ika'y mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Verse 10. Dahil kay Kristo, ano sabi niya? Ano pa? Sapagkat kung kailan ako mahina, walang halaga na sa akin ngayon. Ano wala nang halaga sa iyo? Yung reputasyon mo bilang ikaw. Sapagkat para sa iyo, ang gusto mo sa buhay na ito ay ang mapapurihan. Ay ang Diyos. At kung nagdurusa man ako ngayon, nilalait man ako ngayon, pinagtatawanan man ako ngayon, nang dahil sa ginagawa ko at pagsunod kay Kristo, okay lang. Yun po yung mentalidad ni Paul, mga kapatid. Kaya hindi natin dapat ikahiya yung mga bagay na ito. Ito, tanong ko, naranasan ba natin ito?
nang dahil sa pagsunod natin kay Kristo? O lahat po tayo playing safe dahil takot nga tayo sa lahat ng mangyayari at sa mga pwedeng sabihin nila? Sapat na ba sa'yo na masaya ka lang sa paglilingkod mo pero wala kang masabing karanasan sa paglilingkod mo sa Diyos? Nakakahiya po ito, mga kapatid. Kasi kaya po tayo may patutuo, again, ay dahil may karanasan po tayo kay Kristo. At anumang magiging karanasan po natin, kung wala po tayong ginagawa para maranasan natin ito. Kasi kailangan po, meron po tayong gawin. At doon sa gagawin po natin, pwedeng ang maging bunga nito ay isang karanasan na hindi natin makakalimutan sapagkat yun nga po, bunga yun ng ating pong pagsunod. Tanong ko sa inyo, napahiya ka na ba dahil sa Kanya? Nasaktan ka na ba ng dahil sa Kanya? Nilayad ka na ba at pinagwika ng masasakit na salita ng dahil sa Kanya? Ipinagtabuyan ka na ba ng dahil sa Kanya at hiniya ka? Hiyang-hiya ka? Hinamak ka na ba? Hinamak na ba ang pagkatao mo? At tinakot ka na kapag hindi ka titigil sa ginagawa mo, may mangyayari sa iyo? Meron na bang ganitong threat? So ano yung masasabi mo na naranasan mo na hindi nangyari noon sa iyo, na nangyayari na ngayon dahil sa pagsunod mo kay Kristo? Dapat meron tayong karanasan. Kasi yan ang napakasarap. Yung bagay na ito ang hindi mo kayang kalimutan in your entire life. Bakit? Sapagkat personal experience mo yun. Karanasan mo yun sa Diyos. Hindi karanasan ng ibang tao na ikinukwento sa iyo na ganito ang nangyari sa Kanya nung kumilala siya kay Kristo. No. That is their story. You have your own story. At iyon ang napakasarap. At wala kang takot na sabihin kahit kanino yung istoryang ito sapagkat yun nga po ay personal na karanasan na ipinaranas sa iyo ni Kristo. Sapagkat gusto ng Panginoon, meron kang maging patutuo. Di ba madalas na sinasabi ko sa inyo, God will never use us without first giving us an experience. Yung karanasan kasi na ito, yung ebidensya. At hindi ka pwedeng pigilan ng kahit na sino. Karanasan ko ito, hindi nyo karanasan. Kaya ito'y sinasabi ko, sapagkat posible na yung naranasan ko ay iparanas din sa inyo ng Panginoon o mas higit pa doon sa karanasan na ibinigay sa akin. Pero ang mahalaga, lahat po tayo ay merong sariling patutuo. At wag ho kayong matakot. Kaya ho, ito, hindi ho tayo bold enough na sabihin talaga kasi wala tayong storya. Kaya hindi nyo ba nakikita, minsan we encourage you. Alam niyo, napakasakit po ng karanasan ng kapatid na yon. Kaya lang ho, dahil po nakakilala sa Panginoon, ang dami ho niyang ginawang pagbabago at pagpipigil sa sarili. Natira po kasi siya sa isang lugar na kung saan po makitid lang ang daan. At oras po na mauna yung pong mga pumapasok dun sa lugar na yon na may mga sasakyan, hindi na ho niya maipasok yung sasakyan niya palapit sa bahay nila dahil nakaharang na po yung mga sasakyan ng iba. May karanasan pa ho siya na yung pong mga tae ng hayop po nila, yung mga aso, wawalisin po nung pong kapitbahay niya sa umaga. Pero dun ho sa tabi ho nila, ibinabato. Yung alulod ng kanila, yung alulod ng bahay po ng kapitbahay, mababa ho yung daw lugar nila. Every time na uulan, halos lahat daw po ng tubig doon sa kanila pumupunta. Pero sinasabi nila, wala hong ginagawa. Sakit. Pero alam niyo ba kung ano pa totoo niya? Minsan, nagpupuyos ang loob niya. Parang hinahayaan ko yung kasamaan nila na wala akong sinasabi. Pero nandun minsan yung pagpipikil. Dahil nga meron siyang gustong patotoo na siya ay anak ng Diyos. Alam niyo ba kung ano nangyari? Nung bumagyo, nung Ulysses, meron po siyang 4 na yero doon na wala na hong pako. Dahil nga po yung pagpapakuan ay bulok na rin. Tinalian na lang daw po niya ng alambre. Pero ito po yung testimony niya.
Nung daw pong lumalakas ang hangin, mag-asawa sila, nanalangin, doon po sa may lamesa nila. Pagkatapos po nung bagyo, lahat po ng kapitbahay nila, halos po nawasak po, nawash out lahat po yung kanilang mga bubong, yung kanilang mga bahay. Bukod tangi yung bahay nila, ang walang maanuman na nangyari. Pinroteksyon na ng Diyos. Kita nyo, kapatid, lahat ng nakapaligid, lahat ng nananakit, pinakita lang ng Diyos, anak, kaya kitang proteksyonan. Kahit sabihin mo pang walang pako yung bubong mo, sa lakas ng hangin, kung yung puno kayang bunutin, yung pang walang pako, hindi kayang angatin, pero pinatutuhanan lang ng Diyos. Kaya habang doon sa bahay, may ginagawa, nagpapatotoo, masayang masayahin, alumpihi talaga, yung joy. Sabi ko, minsan ipatotoo mo nga yan sa church. Wala naman ho siya ngayon. Mas maganda ho kasi yung sa mismong sa kanya ng gari. Iba dating nun eh. Sa akin, tinayo, alang kadating-dating sa inyo. Parang ako lang ang gustong umiyak eh. Pero kayo, alang kadating-dating. Kaya hindi maganda mag-istorya ng iba. Amen po ba mga kapatid? Eto. Yung pangalawang puntos natin, ito ang nakakahiya. Okay? Yung mali ang pagkakilala nila sa Diyos. Magpakatino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo, yung mali ang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito para mapahiya kayo. Yan ang nakakahiya. Yung umaasa ka, na akala mo sa ginagawa mo, kilalang kilala mo na si Kristo. At doon sa ginagawa mo, akala mo nga talaga, ligtas na ang buhay mo. Napapahiya tayo mga kapatid. Hindi lamang sa Diyos, maging sa ating mga sarili, dahil mali pala ang pagkaunawa natin kung sino siya, na Diyos na atin pong sinasamba. Kasi sabi, kilala natin siya mga kapatid, di ba? Yun ang pagkaunawa natin. Pero ito po, paano kung siya naman ang tanungin natin, kung kakilala tayo? Paano kung sabihin niya sa ating, hindi ko kayo kilala? Lalong ito po ang nakakahiya. Yung ganito lang, sinasabi natin, kilala ko ang Diyos. Sa'yo yun. Okay? Walang argumento ron. Ikaw ang nagsabi, kilala mo Diyos. Tanungin naman natin ang side ng Diyos. Lord, what about you? Kilala mo ba siya? O hindi ba may word sa Matthew 7? I do not know you, depart from me. Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. What if ganun ang maging sagot? Mismo sa sarili mo at maging doon sa mga tao na sinasabi natin, nakakilala na ako kay Kristo, pero pag si Kristo pala tatanungin mo, hindi tayo kilala, nakakahiya pong lalo yun. Hindi ba? Mas maganda ganito, kilala ko si Kristo. Kahit si Kristo, tanungin nyo kung kilala ako. Iisa po ang magiging statement namin dahil sasabihin niya, yes, kilala ko siya dahil anak ko siya. Ang mabigat yung i-deny ka. Nakakahiya, kapatid. Hindi ho ba masakit sa damdamin yung i-deny ka? Ang lakas pa ng pagmamalaki mo, kilala mo siya. Parang ganito lang, gusto mo ipagmalaki sa mga kaibigan mo. Kilala ko yun. Nakilala ko talaga siya. Nagkaroon ng pagkakataon, nalapit ka sa kanya. Di ba kilala kita? Sabi nung kinausap mong kilala mo siya, sino ka ba? Hindi mo natatandaan? 20 years back? Di ba? Ikaw ay panayang paliwanag. Yung isa hirap na i-reconcile. Saan kita nakita? Saan tayo nag-meet? Saan tayo? Ikaw lang pala nagsasabing kilala mo siya. Di ba nakakahiya? Lalong mas nakakahiya sa part ng Panginoon, mga kapatid. Mas masarap yung hindi nga tayo i-deny. Di ba? Sabi, tinan nyo, siya'y magkukunwang may pananampalataya. Ngunit hindi naman makita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo sila. They have the form of godliness, but they deny the power thereof. Nagkukunwari lang na makadiyos, may Diyos.
Nagsasabing kilala nila ang Diyos. Malapit sila sa Diyos. Pero tingnan mo ang klase ng pamumuhay. Diba? Kaya mga kapatid, diyan ayan sinasabi ng Panginoon, by their fruits, you will know them. Makikilala mo sila sa kanilang mga pamumuhay, sa kanilang bunga. Makikilala mo sila. At hindi mo na kailangan tanungin ako kung kilala ko sila o hindi. Yun po yung parting nakakahiya. Pangalawa, na dapat nating ikahiya. Ito po. Ang mga hindi pagkakaisa sa church. Yung hindi tayo nagkakaisa, may alitan at sigalot. Ito po nakalagay, tingnan nyo. Mahiyahiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos ng sigalutan ng magkakapatid? Ano't nagsasaktal pa kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya. Ang pagkakaroon nyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Isa ng kabiguan. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Nakita nyo sinasabi nito ng Panginoon? Yung sa salita niya? Palagpasin na lang, tiisin na lang yung pang-aapi. Kung doon sila masaya, di gawin nila. Pero ikaw, hindi ikaw ang pagmumulan. Hindi ikaw magsasanhin na para magkaroon ng sigalutan saan? Sa loob ng iglesia. Paano nga magsisimula sa iyo? Napakababa nga ng loob mo. Ikaw na nga ang ginaganon, pero naroon pa rin yung alin? Yung pagpapakumbaba mo. So, ito yon. Hindi natin ito maiiwasan. Lagi yung may mangyayaring ganun. Pero ang pinakamaganda rito, yung hindi ka naging parte. Hindi ikaw ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga ganitong bagay. Tingnan niyo po sabi sa Ezekiel, in connection dito sa sinasabi ko. Eto, tingnan niyo. Sinabi pa ni Yahweh, tao, ipaliwanag mo sa sambahayan ni Israel ang kaayusan ng templong ito upang mahiya sila sa kanilang kasamaan. Ipaliwanag mo yung kaayusan ng templong ito. Kita po ninyo, sabi ni Yahweh, ipaliwanag. Ano dapat ipaliwanag? Yung kaayusan ng templong ito para mahiya sila. Nakakahiya po talaga kung yung maayos, tayo ang gumugulo o tayo ang nakakagulo. Dapat po maayos po tayo. Pero dahil doon sa ating ipinakikita, nakakahiya po tayo. Yan ang ibig sabihin dito. Dapat pagmamahalan, pagmamalasakitan. Hindi hidwaan, hindi pagkakagalitan. Meron at meron tayo talaga. Mga kapatid, hindi mo mayaalis yun. Eto mga kapatid, ang tawag lang sa ating kapatiran. Hindi tayo biologically na talagang magkakaugnay. Inugnay lang po tayo sa atin po, sa dahilan po ng atin pong Panginoon. Pero kung sa atin din pong tahanan, mga kapatid, ay meron din pong mga nangyayaring dispute, right? Sa mismong tahanan ay may dispute din, amen? Expectin din natin yun na pwede rin mangyari ito sa tahanan ng Diyos. Pero ang sinasabi rito, mangyayari yon, pero sisiguraduhin ko sa inyo, hindi ako ang naging parte ng kaguluhan na nangyari na yon. Can you imagine kung lahat tayo, ganun ang klase ng kaisipan natin, na hindi ako magkikilahok, hindi ako magiging bahagi ng dispute inside the church. Then, kung lahat tayo ganun ang kaisipan, anong mangyayaring dispute? Wala. Yung mga misunderstanding, napag-uusapan yun. Sapagkat minsan nga yung misunderstanding, pinalalaki lang natin. Pero pwede naman palang unawain at maunawaan. Kaya lang, may mga tao makitid ang isip na ayaw talagang umunawa. Pwede naman palang unawain. Di ba? Mga kapatid, yun daw po yung mga bagay na nakakahiya. Amen po? Romans 6:21. Ngunit ano ang napala ninyo sa mga bagay na yon na ikinahiya ninyo ngayon? Ano kinauwian ng mga bagay na yon? Kamatayan. Yung word, tinan nyo, ano napala ninyo sa mga bagay na ikinahiya natin ngayon? Nakakahiya. Yung pong na kay Kristo na wala pa nang dahil po mayroong awayan at inggitan sa iglesia. Tapos again, tayo pala yung naging dahilan. Ano pa napala natin? Meron ba? Wala.
Kasi dahil nahiya tayo, walang nakakilala kay Kristo, nahiya tayo, walang naligtas na tao, nahiya tayo, hindi napapurihan ng Diyos, nahiya tayo, wala ngayon tayong patotoo. Anong kinauwian nito? Di kahihiyan. Yun po yung naging outcome. Ngunit ano nga ang napala ninyo? Meron ba? Wala. So, ibig sabihin, why wasting your time sa mga ganong bagay na wala naman din palang gain pagkatapos? Wala naman din pala akong mapapala. Kasi napakasarap doon sa bagay na na-involve ka, ay meron kang naging gain, na meron kang napala. Di ba? Yung napalang pagpapala, hindi na napala na napahiya. Hindi. Pero kung wala daw po talaga tayong mapapala sa mga bagay na yon, huwag natin pag-ukulan yun ng oras at panahon sapagkat hindi po ito makakabuti, neither hindi ito makakatulong sa atin bilang anak ng Diyos. And here's my conclusion na tagubilin po sa atin. Tandaan ninyo at iwasan ang sino mang ayaw sumunod sa mga tagubiling ito. Namin nasulat na ito upang siya mapahiya. Kapag may paalala, kailangan yung po sundin yung tagubilin. Kasi sa huli, mga kapatid, tayo rin po ang mapapahiya Tayo rin. Kaya pinakamaganda ito. Sa akin okay na yung mapahiya ako once. Mapahiya ako twice. Okay na yun. Pero gusto ko po hanggang sa huli ng buhay ko, natapos na yung kahihiyan na parte ng pagkatao ko. Pero dito na ngayon sa mga susunod na ito, hindi na ho kahihiyan, kundi dapat po karangalan. Amen? Madalas po sinasabi ko ito pag ako'y nagseservice sa patay, meron pong namatay na pinasasalamatan. Meron pong namatay na pinanghihinayangan. Tama? Meron pong yun. Kapag pinaraphrase mong ganun, meron pong ang kamatayan na kahihiyang klase ng kamatayan. At meron naman pong pangyayaring namatay siya, meron pong naging dahilan yung kamatayan niya. Magkaiba ho yun. Amen po. Yung namatay siya na walang dahilan. Dulot lang ng kahihiyan. Dahil hindi niya kinaya yung pwedeng mangyari at sabihin sa kanya, gumawa na siya ng paraan para tapusin yung kahihiyan na pwedeng ibinabato sa kanya. Kapatid, lahat po ng yan ay pwedeng matakpan dito sa lupa. Amen. Ano man yung kahihiyan, lahat ng yan pwedeng matakpan. Pero ang hindi natin kaya pong takasan yung maging pagdating natin sa harapan ng Diyos. Hindi ho na-settle yung bagay na ito sa atin pong mga buhay. At ayoko na dumating nga yung pagkakataon na mismo ang Diyos na nagsasabi sa iyong ikinahihiya kita. Nahihiya ako para sa iyo. Amen po ba? O drama tayo. Lagyan mo ng meaning. Sabihin mo sa katabi mo lang, ikinahihiya kita. Yung with emotion. Tinan mo kung anong magiging sagot. Sige. Hindi nyo magawa ng seryoso, di ba? Kasi alam nyo ang effect Alam nyo effect niyan Kaya huwag po sanang umabot sa atin. Sa tao, sabihin sa iyo yun, pwede ho yun malagpasan. Pero huwag sanang saan sa kamay ng Diyos. At sabihin niya, hindi kita kilala, ikinahihiya kita dahil ikinahiya mo ako nung nasa lupa ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So mula ngayon, wala na tayong dapat.
At kung meron tayong dapat ikahiya ay yung mga bagay na nakakahiya, yun ang huwag nating gawin. Ang gawin natin, kahit na mapahiya ka, kung alam mo na yun ay tama at makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, para ma-justify mo, eto, yung kahihiyan, para ma-justify mo, yun hubang kahihiyan na nangyayari sa iyo ay nagbibigay ng honor sa Diyos o hindi? Kung nagbibigay ng honor sa Diyos, hindi yun nakakahiya. Pero kung yung kahihiyan na nangyayari sa iyo ay nagbibigay pa ng double na kahihiyan sa pangalan ng Panginoon, yun po tigilan mo. Bakit? Yun ang higit na nakakahiya. Patas po natin ang ating mga kamay in respect to our God. Sa inyo pong kinatatayuan, magkaroon po tayo ng pakikipagniig sa atin pong Diyos. Ito ang tanong sa iyo ng Panginoon, Nak, meron bang dapat ikahiya? Sagutin po natin mula po sa atin pong Panginoon, Nak, sino ba ang iyong kinahihiya? Kinahihiya mo ba ako? Kinahihiya mo ba ang salita ko? Ako kahit minsan hindi kita kinahiya, pero wag mong itulak ako na gawin ito sa iyo. Dahil hindi mo pala ako kayang ipagmalaki kahit kanino. Bagamat ganun ang pagmamalaki ko sa iyo. Humingi tayo ng kakayahan sa Diyos at wag nating gamiting dahilan mahina ako. Natatakot ako sa pwedeng sabihin ng kahit na sino. Ang katakutan po natin ay yung pwedeng sabihin ng Diyos sa iyo. Huwag kang manahimik kung alam mo na tama ang sasabihin mo. Pero itiko mo ang bibig mo kung alam mo na makapagbibigay ng disgrace ito sa pangalan ng Panginoon mo. Pero kung magbibigay ito ng glory and honor to your King, to your God, speak up. Be bold enough. Magkaroon ka ng courage. At anuman yung maging consequence noon, anuman yung maging outcome noon, o result ng gagawin mo, at least napahiya ka ng dahil sa pagsunod mo sa kalooban ni Kristo. At hindi dahil natakot ka na gawin yung bagay na ito. Kung pinoproteksyonan mo rito sarili mo, hindi ka karapat-dapat bilang maging alagad ni Kristo. Si Kristo ang pinoproteksyonan ikaw, pero ikaw dapat mong gawin. Huwag yung sarili mo, proteksyonan mo na dahil may nag-iingat na ito. Gawin mo na yung bagay na pwede mong gawin. Lalo na't alam mo na malapit na ang pagdating ni Kristo. Wala tayong pagsisisihan sa oras na dumating yung araw na ito. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa paalala mong muli sa amin. Ano nga po pala ang dapat naming ikahiya? Anong dapat naming ikatakot kung yung ginagawa namin pagsunod sa kalooban mo? Kung minsan nga po, Panginoon, sa pagsunod sa kalooban mo, dun nga nangyari sa amin. Pero salamat po yon, Panginoon, kung ito isang karanasan na maipapatotoo po namin sa buhay po namin. So be it, Panginoon. Kasi gusto rin po namin, may masabi kami na karanasan na nagmula sa iyo. Binigyan mo kami ng isang karanasan na hindi namin makakalimutan sa buong buhay po namin. Sapagkat yun ang ginagamit po namin na pagpapatotoo sa pangalan po ninyo. Lord, wala ni isa sa mga anak mo na naririto. Lord, simula sa araw na ito, kahit sino man, may mga mahal kami sa buhay na hindi pa naligtas, hindi pa nakakakilala. May mga kaibigan kami, nakakasama din namin palagi, na hindi namin nababanggit kayo. Dahil nga po, Panginoon, nahihiya kami na sabihin ito. Lord, this time, bigyan mo kami ng kakayahan na hindi po kami mahiya kahit sino sila, kahit anong maging tugon nila. Basta ang mahalaga, nagawa po namin yung pong nararapat. At hindi mo kami sisingilin sa bagay na ito sapagkat ginawa po namin yung gusto mo. At kung kami man po'y mapahiya sa bagay na ginawa namin, salamat Lord sapagkat may tatak kami na napapahiya na kami ngayon ng dahil po, Panginoon, sa pagsunod namin sa inyo. Kaya Lord, ganapin mo ito sa buhay ng iyong mga anak. At naniniwala ako, Panginoon, mayroong pong katapat ito na gantimpala mula sa inyo. Yung kami po'y naging bahagi na napakaraming tao nakakilala at naligtas. At kami yung isa sa ginamit po ninyo. Kaya salamat po sa iyong mga kamay namin nahabilin ng lahat ng ito. Pinupuri ka namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.
Amen and amen and amen. Thank you mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Diyos. God bless you.